multo sa MRT. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa mga kababalaghan sa Maynila. Mga multo sa ospital, espiritu sa mga lumang bahay at mga aninong nagpaparamdam sa kalsada. Subalit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, naranasan ko ang isang bagay na hindi ko kailanmang malilimutan. Isang karanasan sa isang pook na araw-araw kong dinaraanan at hindi ko akalain na magiging bahagi ito ng isang bangungot. Ang MRT station. Taong 2018 noon, nagtatrabaho ako sa isang opisina sa Ortigas. Palaging siksikan at puno ng tao ang aking mga araw. Araw-araw akong sumasakay sa MRT mula North Avenue papuntang Shaw Boulevard. Sanay na ako sa haba ng pila, sa init na tila ba umuusok ang paligid, sa siksikan ng katawan at sa patuloy na tunog ng tren na tila nagmamadali sa mga pasaherong nauubusan ng oras. Sa dami ng tao, halos wala na akong pakialam sa paligid ko. Ngunit may mga gabi, lalo na kapag nag-o-overtime ako, na may kakaibang lamig at katahimikan na bumabalot sa istasyon. Isang Biyernes ng madaling araw, pasado 11:00 na, nakatayo ako sa platform ng North Avenue Station. Wala masyadong tao. Siguro mga 5 o 6 na lang kaming naghihintay ng huling tren. Ang anigag ng mga ilaw ay tilang mas madilim at habang pinapansin ko ang lagay ng hangin, natigilan ako sa malamig at nanginginig na simoy. Ang katahimikan na iyon ay tila nagdadala ng takot na hindi ko maipaliwanag. Sa di malamang dahilan, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko na para bang may nangyayaring hindi mabuti. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aantay, nagyelo ang aking dugo nang tumigil ang isang tren sa harap namin. Bumukas ang pinto, ngunit walang bumaba. Tumalon ako ng kaunti sa takot at sumakay. Naupo malapit sa dulo ng bagon. Wala pang 10 kaming sakay. Habang tinitingnan ko ang mga nakasakay, napansin kong may mga tao sa kabilang dulo ng bagon, ngunit hindi sila kumikilos. Sila'y mga aninong tila nag-uumapaw ng dilim na nahahaninag mula sa liwanag ng ilaw ng tren. Habang tinitingnan ko ang lalaking nakaupo sa tapat ko, nagulat ako nang malaman na wala pala akong katapat. Puno ng takot, tumingin muli ako sa dulo ng bagon. Wala na rin ang mga aninong iyon, ngulit sa kabila ng mga pangyayari, pakiramdam ko'y may nakasilong sa likuran ko. Sa bawat pag-ikot ng tren, alam kong may malamig na hininga sa aking batok, tila may anino talagang nakatayo sa aking likuran. Hirap akong mag-isip, nagdasal na lamang ako sa takot na baka kung anong masama ang mangyari. Habang bumiyahe ang tren, tila bumibilis ang tagbo nito, ngulit lahat kami ay parang naipit sa isang malalim na dilim, isang paglalakbay na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat pagtingin ko, ang mga aninong iyon ay kumikilos, lalakad patungo sa akin. Ang kanilang mga anyo'y lumalabo at tila nagiging malabong mist. Naramdaman ko ang pagkatakot na buo sa aking dibdib, isang pangarap na tila hindi nagwawagi. Pagbaba ko sa Shaw Boulevard Station, ang lahat ng tao ay tila mabilis na lumalakad sa aking paligid. Halos tumakbo ako palabas, humihingal at pawisan. Sa mga huling sandali habang papalayo ako sa tren, natanaw ko ang mga aninong nasa likuran ng bintana, nakatitig kay Lai, taglay na kawalang anyo. Ang kanilang mga mukha ay walang sinasabi, ngunit ang malamig na aura nila ay tila nagpaabot sa akin ng banta. Huwag kalimutan ang mga matang nakatingin sa iyo mula sa dilim. Mula noon, tuwing napapa-overtime ako, iniwasan ko ang MRT. Minsan naglalakad na lamang ako ng malayo kahit na ito'y mas nakakapagod. Sa aking isipan, may mga gabing nangangamba ang mga aninong bumabagab sa akin. Isang linggo ang lumipas, pinili kong umuwi ng maaga. 8:00 ng gabi, mas maraming tao sa istasyon. Parang dito sa kabila ng mga mata ay nararamdaman ko ang labis na takot. Sumakay ako ng tren, nakatayo sa gitnang bahagi ng bagon, ngulit hindi ko maiwasan na maabala sa aking paligid. Natigilan ako nang makita ang isang babae sa dulo ng bagon, nakasuot ng puting damit, nakatalikod sa lahat. Ang mahabang buhok niya ay nakadikit sa hangin. Para bang naglalakad siya sa isang mundong walang hanggan, walang sino mang makakaalam ng kanyang presensya.
Lahat ng pasahero ay nagpatuloy sa kanilang mga gawain habang ako'y nabibinghali. Napansin kong taning ako lang ang parang may pasok na anino sa kanyang daan. Nilingon ko siya at doon nagtagpo ang aming mga mata. Walang buhay ang mga mata niyang kulay abo, maputla at tila wax ang kanyang mukha. Agad akong umatras sa upuan, ngunit hindi ko maikaila na kahit anong pagliko ko ay tila siya'y naroroon. Sa bawat pag-angat ng aking ulo, sa bawat salamin, sa pinto ng bagon, nandoon siya, nakatitig sa akin na parang kay tagal na naghihintay. Ang takot na dulot ng kanyang presensya ay parang umiikot sa aking isipan. Pagdating ko sa istasyon, hindi ko inaksa ang oras. Tumakbo ako palabas. Ang pawis ay humahanga sa aking balat kahit na malamig ang gabi. Sa aking pagtalikod, tumingin ako sa tren at nanais kong palayain ang aking isipan sa pakikipagbatuhan sa mga aninong nasa likuran. Ngunit nandoon pa rin siya, nakatayo, nakatitig sa akin at sa isang iglap, nakita kong ngumiti ang kanyang mga labi. Isang ngiting walang saya. Mula noon, palaging siya ang nagpaparamdam sa aking mga panaginip. Isang malaon na pagbibiyahe ang nagpabago ng aking kalooban. Dire-diretso ang mga esena sa aking panaginip. Nag-iisa ako sa tren at nandoon siya kasabay ng mga taong dati nang nawala at nagkalat ang mga dagok ng dahon ng buhay. Ang mga bata, matatanda at ang mga nilalang na walang mata ay tila nag-aanyaya sa akin. Habang nasa dilim ng aking mga pangarap, minamasdan ko ang mga kaluluwang hindi matahimik. Ilang buwan ang lumipas, dinala ko ng aking mga kaibigan sa isang bagong karanasan, subalit na iwanan ng mga kwentong nagmumulto. Sinasalungat ng kanilang mga pakiramdam ay isang katahimikan ng bumabalot habang hinihintay ang aking kwento. Samantalang may isa sa kanilang tahimik na nakikinig, naghihintay ng pagkakataon na makibahagi sa kanyang karanasan. Sinabi niyang may naramdaman siyang malamig na kamay na dumapo sa kanyang balikat habang nasa tren kahit na wala namang tao sa kanyang likuran noon. Doon ko napagtanto, hindi ako nag-iisa. Ang mga espiritong naiwan at ang mga kaluluwang naglalakbay ay di matahimik at ang MRT, isang lugar na daan ng libu-libong tao araw-araw, ay tila tahanan na ng mga nilalang na wala ng buhay. Ngunit mula sa dilim, may tinig na nananawagan. Ika-24 ng Pebrero, nag-ikot-ikot ang mga kwentong mistiko at kababalaghan. Tila nila akong tinatawagan, hinihintay ng mga multo na hindi natutulog. Ngayon, tuwing nadadaanan ko ang istasyon ng North Avenue, laging may whispers na kumakapit sa akin, mga matang nakatingin mula sa dilim. Ang ilalim ng tunog ng tren at yabag ng mga paa ay nahuhulog sa anino ng pagpapalyas ng mga kaluluwang hindi matahimik. Nagdudulot ito ng tila isang pagkakauntog na may isang sigaw mula sa ilalim, bulong ng mga kaluluwang nasawi. Hindi na ako muling sumubok na sumakay sa MRT. Ayoko na, unawain ang pakiramdam na kinakasabikan ako ng mga multo. Mas pinili kong umuwi ng maaga kahit gaano kahirap ang mga paglalakbay, sapagkat sa bawat biyahe sa tren, hindi mo alam kung sino ang iyong kasama. Baka ang katabing pasahero ay isa ring nilalang o isang multo na patuloy na naglalakbay sa reles. At sa pagkakataon na maramdaman mong may malamig na hangin dumaan sa iyong batok o mga matang nakatingin mula sa dulo ng bagon, huwag nang lumingon dahil baka maging isa ka na rin sa kanila. Isang bulong ng takot ang abot kamay, isang sigaw ng nag-uumapaw na labis. Ang tren ay hihinto. Bababa ang mga pasahero. Subalit ang multo mananatili, naghihintay, nakatitig, nag-aabang ng susunod na sasakay.